Sa puso ng bayan ng Oton, Iloilo, matatagpuan ang isang kayamanang bahagi ng ating kasaysayan, ang simbahan ng Oton. Isang estrukturang hindi lamang simbolo ng pananampalataya, kundi isang saksi sa kasaysayan, sining at arkitektura ng ating bayan. Ngunit sa likod ng katahimikan at kagandahan ng simbahang ito, nakatago ang isang kwentong puno ng pagsubok, trahedya at pagpapanatili ng ating pamanang pangkultura. Ang simbahan ng Oton ay itinayo noong ika-18 siglo ng mga Agustinian bilang bahagi ng pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ngunit higit pa rito, ito ay naging patunay ng kausayan ng mga Pilipino sa larangan ng sining at arkitektura. Ang orihinal na simbahan ay natatanging disenyo na isang klasikong halimbawa ng gotikong katedral. Nahango ito sa disenyo ng Greek Cross kung saan pantay-pantay na haba ng 4 na gilid ng simbahan. May napakagandang dome at magagaan na gotikong tore. Sa gitna nito ay matatagpuan ang mataas na altar na bihira sa mga simbahan sa Pilipinas. Gamit ang coral stones at apog, itinayo ito ng mga lokal na manggagawa sa ilalim ng patnubay ng mga Espanyol na praile. Ang mga detalyeng nakaukit sa bawat haligi at dingding ay nagpapakita ng sining at pananampalataya ng mga taong nagpatayo nito. El Twin Santander, pero ang tawag sa akin is Moy-Moy na lang. So, bali sa akin sa mga sakristan sang amon parokya nagalagad sa sulod sang lima naman katuig. Ano ang mahambal mo sa simbahan nga daan kay sa simbahan subong? Ang para sa akong siyempre bilang sa kaugtunganon, ang parte sa simbahan namon o kung sa parokya namon is amo ganiyang kuan ang pinakaunang parokya nga ginpatindog sa una sa mga Agustinian. Amo manini ang first pueblo sa bilog nga Panay Island. Ngunit noong Enero 25, 1948, isang mapaminsalang lindol ang yumanig sa isla ng Panay. Ang malakas na pagyanig ay nagdulot ng matinding pinsala sa buong rehiyon at ang simbahan ng Oton ay hindi nakaligtas sa trahedyang ito. Ang dating matibay na haligi ay gumuho at ang isang obrang maestra ng arkitektura na minsang tinaguriang isa sa pinakamaganda sa Visayas ay tuluyang nawasak. Ano ang pamaagi sa pagpreserba sa impormasyon sa kasaysayan nga maging epektibo sa pagsiguro nga ang istorya sa simbahan sang Oton magamit sang mga henerasyon sa palaabuton? Para sa akon is siyempre nakasalalay man sa amon mga katigulangan gid mismo pwede mismo sila mismo ang nakadiskubre bala kag nakabalo kung ano ang mga nagkalatabo diri kag kung ano ang pangabuyan sang una sang mga ugtungan sa amon mga katigulangan ng mga ugtunganon kag kung ano Manila na pagyan kag natilawan sa tong binsakop sila sa mga Hapon pupon sa tiyon nga nakanapta nila pala nga naguba ang simbahan kag ang mga tinion nga nakabatyag sila kung nakasaksi sila sang milagro sang mahal nga birhen nga yara tira sa babaw sang kampanaryo. So ang mahal nga birhen nga nakatindog sa babaw sang kampanaryo amoy na ang isa sa mga daan nga imahen nga naplastar sa babaw sang daan nga simbahan. Nga ginkuba gid ang tanan nga part sang simbahan kag nga gamay lang gid ang nabilin. Kapon mga katigulangan especially kay Lulo ang rason kung nga naguba is siguro kay tungod man sa sa mga resources o kung gagamitan bala kung paano nila liwat ma-build up o kung makatindog liwat kag siyempre budlay man nga mabudlay man nga ipatindog liwat kay siyempre tapo nga daan ang simbahan sang una sang daan na Oton kag ang simbahan sang una is halin di mismo kundi sa
bato kag materyales. Ang natitirang parte ng lumang simbahan ay isang maliit na bahagi ng pader noon na ngayon ay unti-unting natatakpan ng ugat ng isang malaking puno ng balete. Ngayon, ginamit ito bilang bahagi ng groto sa labas ng kasalukuyang simbahan. Para sa imo, ano ang importansya sang simbahan sa kasaysayan kag kultura sang banwa? Tako kini pa nga role o kon katungdanan sa ang simbahan nga ini for dako kini nga importansya sa kasaysayan tungod kay ang ini nga simbahan o kon ang daan nga simbahan sa una mo ini ang pinakadako pag pinakamatapom nga simbahan. Sa kabila ng pagkawasak ng simbahan ng Oton, patuloy ang pagsisikap na mapanatili ang titirang bahagi nito. Isa sa mga hakbang ay ang pagdokumento ng kasaysayan sa pamamagitan ng isang aklat. Sa bawat pahina ng aklat na ito, muling nabubuhay ang kasaysayan ng simbahan ng Oton. Larawan man o dokumento, bawat detalye ay patunay ng pananampalataya at katatagan ng ating mga ninuno. Hindi man naibalik ang buong estruktura, nanatili itong buhay sa alaala at sa puso ng bawat Pilipinong kumikilala sa ating makasaysayang pamana. Ang ating kasaysayan ay hindi dapat kalimutan. Sama-sama nating pangalagaan at ipreserba ang ating mga makasaysayang infrastruktura upang maipasa ito sa susunod na henerasyon.